Kamusta ang resulta ng medical ni Nanay Mario? Wala namang problema sir, negative pong lahat. Ito po ang mga laboratory test result niya. Kinilatis ni Lucas sa resulta ng medical result na magiging nani ng anak nila na si Amber. Maya-maya ibinalik ni Lucas yon kay Mario saka nagsalita. Maraming salamat Mario. Walang anuman Sir Lucas, may pag-uutos ka pa ba? Wala na, makakauwi ka na. Send my regards to your family. Napangiti si Mario. Maya-maya lumabas si Amor mula sa kanilang kwarto, karga ang anak. Lumapit ito kay Lucas. Kamusta ang result ng medical ni Naneng? Nothing to worry, wife. She can start tomorrow. Pero kailangan muna i-assist ni Linda para aware siya at alam niya ang mga proseso sa pag-aalaga kay Amber. Well, good. Suminghap ng hangin sa kawalan si Lucas nang maupo siya sa sofa. Tumabi rin sa kanya si Amor, tsaka kinuhang anak sa asawa. Hello, my princess. Why do you look so happy today? I cannot get rid of your smile. What's wrong? May bagong nani kasi siya kaya masayang bata niyan ngayon. Is that so? Do you like her? Hindi niya pa nakikita si Amber. Bukas niya pa makikita. Gabi na at kailangan na rin natin magpahinga. Naging family moment ni Lucas at Amor ang magkwentuhan. Kapag hindi abala si Lucas sa kanyang trabaho, naglalaan to ng oras sa kanyang pamilya. At kapag abala naman to, bumabawi din kaagad. May schedule ng kasal natin, wika ni Lucas. On month of May, ayos lang ba sa'yo? Flores de Mayo yan, hindi ba? Pwede, wala namang problema sa akin pero kailangan muna natin paghandaan yan. Church wedding tayo ngayon, kaya kailangan natin kausapin ang simbahan at ang pari para naman may preparasyon din sila. I agree, you're the boss here. Pinailing ni Amor ang ulo nito sa balikat ni Lucas habang kamay nasa paan ng anak. Ikaw ang totoong boss dito. Isipin mo, ikaw lahat gumagastos, samantalang ako walang income. Sa'yo ako umaasa. Kapag nagkataon na mag-away tayo at maisipan kong maglayas, wala akong pera. Mahinang tumawa si Amor. Kaya imbes na aawayin kita, magpapakabait na lang ako. Mahirap maglayas nang walang perang dala. Tsaka baka di ko na makikita ang anak ko kapag ganun. Dagdag pa nito kay Lucas. May bala ka pa bang layasan kami ng anak mo? Wala din. Kunwari lang naman eh. Ayokong magkaroon ng miserableng pamilya, no? Tsaka mahal na mahal ko kayo. Napasinghap ng hangin sa kawalan si Lucas. Napaupo ng maayos si Amor nang binigay ni Lucas sa kanya si Amber. Kung ano-anong iniisip mo, Ina Amor, wag na wag kang magbalak na iwan kami dahil mahahanap at mahahanap pa rin kita kahit saan ka magtago. Tandaan mo, lahat kaya kong gawin. Napayakap si Amor kahit karga ang anak nito. Ito naman di mabiro. Napakaseryoso mo masyado. Hindi talaga magandang biro yung sinasabi mo. Kung maalala mo, huwag na natin ibalik yun. Masasaktan lang tayo. Kunwari nagtampo si Lucas, ngunit maya-maya napangitidan ito. You're already destined to me since day one. So you have no right na iwan mo ko ulit dahil habang buhay na tayo magsasama. Napapangiti na lamang si Amor. Ang nagawang biro, sineryoso ng asawa, kaya kung ano-ano lang sinasabi nito sa kanya. Sa kabilang banda, sa kwarto ni Linda kung saan naroon din ang pinsan na si Naneng, abala sa pagliligpit ng mga gamit ang dalaga habang walang katapusan na katanungan ang ginagawa nito kina Linda at Leia. Mababait talaga sila? Tiwala at katapatan mo lang kailangan nila sa'yo. Hindi ka masisisi na sila ang naging amo mo. Sagot ni Linda. Tsaka, wag kang gagawa ng kahit anong problema. Ang ibig kong sabihin, wag mong abusuhin ang kabaitan nilang dalawa. Next month, aalis na kami dito. May pinapatakbo kaming negosyo ni Ate Molea. Alam mo ba kung saan galing yon? Saan? Takang tanong ni Naneng. Sa kanila. Hanggang ngayon, di pa rin kami makapaniwala na bibigyan kami ng ganon. Hindi namin hiniling o hiningi. Kusa nilang binibigay yon kapag alam nila na deserve mong magkaroon ng ganong bagay. Si Leia. Bukas, makikita mo na si Amber, yung magiging alaga mo. Payo ko lang sana sa'yo, Naneng, magpakabait ka sa kanila, nang sa gayon mabiyayaan ka rin, si Linda. Kita naman sa kanila na mababait sila lalo na yung si Ma'am Amor, sobrang bait, maganang loob ko sa kanya, wika ni Naneng. Sobra. Alam mo ba, saksi kami ni Leia sa love story ni na Sir Lucas at Miss Amor. Mawiwindang ka kapag talabot mo, hindi ba, Leia? Hoy, huwag na natin silang pag-usapan. Basta ang masasabi ko lang, ang swerte natin na silang naging amo natin. Buong ang kanila, sobrang down to earth.
Naneng, hindi lang sila mayaman, sobrang yaman nila. Talaga? As in? Gaano kayaman? Manghang tanong ni Naneng. Multi-bilyonaryo, kaya yung sweldo mong 25,000, salapi lang yan sa kanila, sa Leia. Hala! Hindi makapaniwala si Naneng sa mga narinig nito kina Linda at Leia. Pero mga ateng, may tanong ako. Bakit akong naisipan ninyo na mag-alaga sa anak nila? Alam nyo naman na wala akong experience sa pagbabantay ng bata, pero bakit ako? Nagkatinginan ng dalawa. Maya-maya, ngumiti si Leia at Linda. Ganito kasi yan. Bakit ikaw? Kasi college graduate ka, cum laude, matalino, at nakita namin na willing kang magtrabaho. Bakit nga kasi ako? Giit ni Naneng. Kasi gusto ka namin matulungan na makapag-board exam o makapag-proceed ng pag-aaral mo sa law. Hindi ba't yun ang gusto mo? Kala mo ba hindi namin alam? Kaya ikaw ang pinili namin na dito magtrabaho dahil alam namin at ramdam namin na tutulungan ka nila. Tandaan mo, pareho silang abogado, may pera. Hukom ang tatay ni Sir Lucas at negosyante ang nanay nito at engineer ang nakababatang kapatid na lalaki. 7 nakababatang kapatid na babae. Hulog ang panga ni Naneng nang malaman lahat ng iyon. Walang makuhang salita sa mga sinabi ni Linda at Thea sa kanya. In short, magpakabait ka sa kanila dahil balang araw, kapag tumagal ka, masusuklian lahat ng pagod at pursigi mo. Nagkuro na sabi ni Linda at Leia. Napangiti si Naneng. Maya-maya, napayakap si Naneng sa dalawang ate nito. Maraming salamat mga ate, pangako, magpapakabait ako. Sinasabi ko sa'yo, mababait ang mga Montenegro. Malay natin, hindi natin alam ang takbo ng panahon. Isa pala sa mga Montenegro ay nakatadhana sa'yo. Hindi ba, Leia? Instant mayaman ka. Tawa ni Linda. Sus, mas delulo pa pala kayo sa akin. Imposible yan, basta focus muna tayo sa goal. Magtrabaho para sa pamilya. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Lucas at Amor na dadalaw sina Kid at Caleb sa kanilang pamamahay. 8:00 pa lang nang gugulo na ito sa bahay ng ibang tao. Hi lady! Magilaw na pagkakabati ni Kid kay Naneng nang makita niya ito sa kusina, nagkakape. Hindi kita nakita noong nakarang araw sa mansyon. Bago ka? By the way, can I have your coffee? Mukhang masarap yung kinakape mo. Pwedeng patikim? Di nakapagsalita si Naneng dahil sa pagkagulat. I said good morning. Are you deaf, lady? Nasa likuran ni Naneng si Kid. May inaabot na kung anong bagay sa itaas ng tukador sa kusina. Sandali! Nauutal na wika ni Naneng dahil naaalibadbaran siya sa binatang hindi niya naman kilala. Oh, sorry! Bulalas din ni Kid saka dumistansya sa dalaga. Sir Kid? Anong ginagawa mo rito? Kinagulat ni Linda ang biglang pagdating ni Kid sa pamamahay ni Lucas. Konnichiwa, Ate Linda! Napabaling din si Linda nang marinig ang boses ni Caleb. Nakaupo sa may single sofa, naglalaro ng mobile game. Aba, magandang umaga naman sa inyo mga senyorito. Tulog pa ang mga amo kaya't nandito na. Nakapag-almasal na ba kayo? Ate Linda, sino sila? Pabulong na tanong ni Naneng. Mga pinsan ni Sir Lucas, si Sir Kid at Sir Caleb. Magkapatid ng dalawang yan. Kararating lang nila noong nakarang araw galing Las Vegas. Paliwanag ni Linda. Nang tingnan ni Naneng si Kid, nakangiti ang binata sa kanya. Biglang umiwas ng tingin ng dalaga. What brings you here at this hour? Who told you about the passcode of my house? Trespass ang ginagawa ninyo, alam nyo ba yon? Biglang nagsalita si Lucas nang lumabas ng kwarto nila ni Amor. Karga na kaagad ang anak na si Amber. Pagkabaling ni Lucas sa kusina, kagad niyang nakita si Naneng, nakatayo at hindi alam ang gagawin. Naneng is here? Tawag ni Lucas. Opo, Sir Lucas. Magandang umaga po. Nauutal pa rin si Naneng dahil hindi siya nito nilulubayan ng titig ni Kid. Kid, what are you doing? Stop teasing her. She is a new nanny ni Amber. Kaya pala, kulang na lang sipain niya ako palabas ng bahay mo dahil sa pagkagulat, bago pala siya. Well, sorry, hindi ko alam. Behave, wag mong takutin, at baka ikaw ang pagbabantayin ko sa anak namin ni Amor kapag umalis yan. What brings you here? I want to talk to Attorney Amor, can I? Sumenya si Lucas na tumungo muna sa pasyo kung saan doon muna sila magkakape. Almusal habang di pa lumalabas ng kwartong hinihintay.
Sa tulong ni Linda at Leia, naghanda ng pang-almusal ng mga ito, tsaka inihain kung saan nakapwesto sina Lucas at Kid saka si Caleb. Nang lumapit si Naneng, napatitig lang si Kid sa kanya. Sir Lucas, report na po ako ngayon. Sa akin muna si Amber habang nag-aalmusal kayo. Salamat, Naneng. Ask Linda how to prepare Amber's daily routine. Sige po, Sir Lucas. Tumungo si Naneng sa lobby habang hinihintay nito si Linda na i-assist siya sa gagawin nito. Nang balingan ni Lucas si Kid, hindi maalis-alis ang mga mata nito sa dalaga. Stop making an excuse na di porket may itsura yung si Naneng, mamadalasin mo nang kakatingin mo sa kanya. Pangmumules siya ang tawag dyan. At pwede kang makasuhan sa ginagawa mo, Kid. Napaupo ng maayos si Kid, saka humarap sa hapag. Umiinom ng kapeng inihanda ni Leia, saka palingalinga sa mga pagkain nakahanda. She's cute. Kumuha ng tinapay, saka isinawsaw sa kape nito. I am just admiring her cuteness. Sorry naman, di na mauulit. At least, hindi ako in denial. Aniya at ngumiti kay Lucas na napapailing na lamang. Bigla na lang naalala ni Lucas kung paano siya nagkaroon ng obsession kay Amor noon. Napasinghap na lang siya ng hangin sa kawalan, tsaka bumaling sa likuran nito nang yumakap si Amor sa kanya. Humalik sa pisngi ng asawa, naupo sa bakanting silya katabi si Lucas. Ang aga nyo naman, anong meron? Wika ni Amor. I don't have business here, I'm passing by. Nasa telepono pa rin ang atensyon ni Caleb. Itong si Kid, he needs your help? Saan ni Lucas? Really? Ano naman yun? Legal advice. Bumili kasi ako ng gallery building somewhere in Pasay. Pero hindi ko pa nabibisita actually kasi nasabi ako kay Kuya Luke na kung pwede ko na siyang kunin as my legal advisor but he refused. Instead, ikaw ang nirekomenda niya. Ayos lang ba? I asked him na kausapin ka niya about his issue kaya siguro napaagang punta rito. I'm so lucky na nandito ka lang. How can you assure na papayag ako na maging legal advisor mo? Paano kung di ako payag? Napatanga si Kid. Napangisi naman si Lucas habang si Caleb napangisi. Why not? Your husband recommended you to me and you just refuse me? Here is my deal, 2,000,000 piso. Pasimpleng sinilip ni Lucas ang asawa. Pumalumbaba si Amor habang may ngiti sa labi, tumaas ang kilay. This will be a long legal proceeding, Kid. Deal. And that's the end of the story. Biglang sabi ni Caleb, tsaka nilapag ang telepono nito sa lamesa. Let's eat and let's proceed to our next agenda. Aniya at ngumiti. You guys are really amazing. Seryoso ba to? Wika ni Amor. Business is business. Time is gold and we don't have patience. Saan ni Kid? That's the spirit of Montenegro bloodlines. Sambit din ni Lucas. Tumayo si Kid. Inabot niya ang braso nito kay Amor upang makipagkamay. Tumayo din si Amor at saka inabot ang kamay ni Kid at ngumiti. Thank you so much. Ang mahal pala ng talent fees mo. Natatawang sambit ni Kid. Hindi ka naman nag-aalok ng ganon kalaking pera kung hindi importante sa iyong proyektong sinasabi mo, tama? May pera ka and you are not just an ordinary artist. You are excellent. Nagkibit balikat si Kid. Bumalik upo ang dalawa, nagpatuloy sa kanilang almusal. Ikaw bata, anong deals mo? Sita ni Amor kay Caleb. Nothing. Oh, by the way, may kinuha si Caleb sa bulsa ng kanyang jersey jacket. Thank you, Manong. Only 500,000 has been deducted from your card. Thank you for the gifts. I will use that wisely. Sa kanya inabot ang black card kay Lucas. You're welcome. Sagot naman ni Lucas. Nagkibit balikat siya nang tingnan siya ni Amor. Ganda ba sila kung pag-usap? Trabaho, perang pinag-uusapan sa harap ng hapagkainan? Wala sa sariling sambit ni Naneng. Hoy, chismosa ka talaga. Normal lang yan sa kanila dahil mga professional ang mga yan. Saka, pera? Kung perang pag-uusapan, marami sila niyan. Kaya wag kang makiusyoso dyan. Usapang mayayaman yan. Salita ni Linda. Inaalalayan si Naneng kung paano mag-alaga kay Amber. Neng, mukhang malakas ang tama sa'yo ng pinsan ni Sir Lucas ha. Iba ang mga titig sa'yo eh. Parang nakita ko na to noon eh. Biglang sambit ni Leia. Ha? Maligalig nga eh. Tsaka anong nakita mo na noon? Bakit? May gantong eksena ka din bang nasaksihan dito noon, Ate Leia? Oo. Naggulo sina Linda at Leia. Si Sir Lucas at Miss Amor. Napangiti ang dalawa.
Sabay tingin sa pasyo kung saan naroon sina Lucas at Amor. Sinundan din ni Naneng kung saan nakatingin ang dalawa. Ngayon alam na niya kung sinong tao ang tinutukoy nila. Maagang nagising si Lucas kinabukasan nang dahil sa isang tawag mula sa kaibigan, si Prosecutor Fort Cheng. Tulog pa ang asawang si Amor nang umalis ito sa kanilang bahay. Pagdating ni Lucas sa nasabing lugar, kaagad na nagpa-unlock ng kape si Rex. Hindi naman yon tinanggihan ni Lucas. Anong emergency call ito? Saad ni Lucas? I need your help about this case. Here. Binasa muna ni Lucas ang unang pahina ng puting papel. Maya, sunod-sunod niya itong tiningnan at palipat-lipat ang papel upang maunawaan ang mga binabasa. Napasinghap ng hangin sa kawalan si Lucas, tsaka'y binalik kay Rex ang mga papel. Legal advice lang ang pwede kong maitulong sa ngayon. Gusto ko munang magpahinga sa ngayon. Uunahin ko muna ang pamilya ko. Sorry, Prosecutor Rex. Gusto ko sana kaso naisipan ko unahin munang pamilya ko. Napasinghap din sa hangin sa kawalan si Rex at sunod-sunod na tumango. Ganon ba? Sige, ayos lang. Saka maraming salamat din kahit papano at nagboluntaryo ka pa rin na maging legal advisor. No biggie, you can ask me anytime. May pinaghahandaan kasi kami ng asawa ko ngayon. Really? Kung ano man yan, good luck and God bless. Thank you, Rex. And by the way, how's Renata? Sumimsim muna ng mainit na kape si Rex bago sinagot ang tanong ni Lucas. She's fine. As long as alam niya ang ginagawa niya, hindi magkakaroon ng problema. Bagaman, mas kailangan niya talagang ipahinga ang katawan ni Aliyah. Lately, masyado niyang inaabuso ang katawan ni Aliyah. Hindi maganda. Puro siya trabaho. Nag-aalala na kami ni Senyor sa kanya. Baka bumigay ang katawan ni Aliyah at mapahamak naman si Renata. Kailangan niyo siyang kausapin at pagpahingahin. As you said before, naoperan siya sa utak, tama? Sunod-sunod na tumango si Rex. Pero ang totoo, hindi naman nawala ang memorya niya. Actually, after ng brain operation niya sa Germany, nagkaroon lang siya ng kaunting memory loss dahil na rin siguro sa operasyon, pero hindi talaga totally nabura. She's just pretending she lost her memory para layuan na siya ni Abaddon. At nabalitaan ko, Abaddon met Renata's twin, Rian. Sa matagal na panahon na walang balita si Lucas, sa dating katrabaho nito, nagulat na lang siya sa mga nalaman nito. Bagaman masaya rin siya kung saan maayos ang kalagayan ng kaibigan. Hindi man sila nag-usap na matagal ni Renata nung araw na nagkaproblema ng malaki sa kaso ni Yamamoto. Nagkaroon din sila ng maiksing pagsasama. I will visit her soon. Send my regards to her. Ingat sa biyahe, Prosecutor Rex. I will. Ikaw din. I'll go ahead, Attorney Montenegro. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas habang sinusundan niya ng tingin ang sasakyan ni Rex papalayo sa kinalulugaran nito. Nang bumalik si Lucas sa kinaupuan, kagad niya rin kinuhang telepono nito at sinagot ang tawag ni Amor. Nasaan ka? BGC, met with Rex, but I'm on my way home. Do you need anything? Please, can you buy Amber's milk, diaper, wipes, and cream? Sorry Dad, nakalimutan kong mag-grocery. Napangiti si Lucas nang marinig ang naglalambing ng boses na asawa nito sa kabilang linya. Anything else? Wala na Dad, ingat sa pag-uwi. I love you. I love you. Ginalam muna ni Lucas ang paningin nito sa paligid. Maya-maya, tumayo siya at dumulog sa kanyang kotse at umalis matapos buhayin ng makina ng sasakyan at umalis na sa lugar na iyon. Samantala, sa isang supermarket sa Taguig, papasok pa lang si Lucas, pinagtitinginan na siya kaagad ng mga tao doon. Diretso lang ang lakad nito hanggang sa sinalubong siya nito ng isang babaeng sales lady ng nasabing store. Sir, good morning. May I help you po? Hi, can you show me where the baby diapers are displayed? And milk, wipes, and what else? Napangiti ang babae sa kanya. This way, sir. Let me assist you. Thank you so much, miss. You're welcome, sir. Dito po tayo. Ito po ang diaper para sa baby. Ilan pong kukunin ninyo? Hindi na nag-isip si Lucas, bagkus tinuro niya na lang ang brand ng diaper na ginagamit ng anak at saka nagsalita sa babae. Pwede mo ba akong bigyan ng 20 piraso? 20 piraso lang po? Yes, I mean 20 boxes of diapers, medium size, and please, 20 boxes of milk for 5 months old baby, and Female A+, 30 boxes of baby wipes,
Please add to my cart 10 boxes of Cetaphil, lotion, soap, shampoo, cream. Kung meron 1000 ml, much better. What else? Sorry, please bear with me. Tatawagan ko muna ang asawa ko. Napatanga ang babae. Saka lang siya nakakilos nang tingnan siyang muli ni Lucas. Okay po sir. Sa bodega na lang po kami kukuha ng mga supplies na kinakailangan mo. Tumango si Lucas at maya-maya, sinagot na ni Amor ang tawag. Wife, anything else? Maybe you wanna buy something else? I'll take it with me so it's just one delivery. Actually, marami. We're running out of stock sa storage pero wag muna ngayon. Tatawagan na lang natin ang main to provide what we needs. Is that so? Okay then. Unang beses ulit ni Lucas ang pumasok sa isang supermarket makalipas ang ilang taon. May ilang mamimili na nakukuha ang atensyon niya dahil sa tikas ng katawan at ng gwapong mukha. Dumagdag ang suot na sobrang simple at pabangong maiiwanan talaga sa pang-amoy mo. Naluha ang kahera nang maitotal ang babayaran ni Lucas. Hindi na bago yon sa kanila ngunit kakaiba itong kay Lucas. Nang mapunch ang lahat at mabayaran, kaagad may lumapit sa kanya. Store manager ng nasabing supermarket. Hello, I'm the store manager of the supermarket. You need help po ba, sir? Tumango si Lucas. Yes, please. Would you please deliver those stuffs to my house? I'll give my address. Sige sir, dito po muna tayo sa opisina. No need. Just give me a pen and a small piece of paper. Also, can I have words for you? Sige po, this way. 10 minuto ang tinagal ng usapan ng store manager at ni Lucas. Pagkatapos noon, bumalik sila ng counter na animong walang nangyaring usapan. Napabalib din at napahanga ang store manager sa ginawa ni Lucas. Sa ilang taon niya raw sa store na iyon, ngayon lang siya naka-encounter ng katulad ni Lucas na hindi kailangan ipribado ang pagbibigay ng address nito. Yan na po ang mga binili mo, sir. Ipapadeliver na lang po namin mamaya. Ayos lang po ba? No worries. Maraming salamat. Maraming salamat din po, sir. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Kumaway pa ang lalaki nang lumabas si Lucas. Maya-maya, napatalon sa sobrang saya ang store manager dahilan na kinagulat ng lahat. Dahil sa kuryosidad ng isang sales lady, lumapit ito at nagtanong, Bakit po sir? Bawat isa sa atin, binigyan niya ng 5 sakong bigas. Hindi makapaniwalang sabi ng store manager. 5 sakong bigas bawat isa sa atin. Minsan talaga hindi natin inaasahan na may isang taong tutulong sa atin ng walang dahilan at walang kapalit. Kusa at galing sa puso. Number 6, verse 24 to 26. Inulit niya pa yon saka napangiti sa sobrang galak na halos maiyak.